paano ka magpo-focus sa sarili mo. Ayan, kailangan yung mindset mo, ayan, yung skill set mo, yung physical set mo mag-align. Physical. Ayan, yung tool set mo mag-align. Pati yung action set mo. Ayan. Kapag nag-align na yung mindset mo, yung skill set mo, skill set, branding, marketing, selling, yung physical set mo, kapag nag-align lahat yan, yung action mo mag-a-align din. At kapag nag-align yung action mo, yung result mo, it will increase your sale. Ayan. Kailangan tayo, lagi tayong may tinatawag na abundance mindset. Lagi rin tayo may tinatawag na winner mindset and growth mindset. Kaya nga tayo ngayon nag-aaral para lumago tayo as a person. Yan ang move number 1. Focus talaga tayo sa sarili natin. Yan ang tayo tunay na negosyo eh. Yan yung gusto ko talaga sa inyo na message na iparating ngayon na mag-focus tayo sa sarili natin. Napaka-importante yung sarili natin. Kapag wala tayo, wala lahat. Wala na lahat. Kaya alagaan natin yung sarili natin, ipahalagahan natin, huwag natin sirain. Lagi tayong mag-focus para magkaroon tayo ng abundance mindset. Ayan. So, yan ang unang move. Mag-focus tayo sa sarili natin. Dress well, speak well, walk well, feel well. Ayan. Puro mahalin natin yung sarili natin. Yan yung number 1 na move. What's your thought muna? Sige, magbabasa muna ako. What's your thought? Pangalawang move para mag-increase yung sales natin. Increase your profit. Ito, I learned this the hard way. Kasi dati, ang paniniwala ko, kapag mura ang presyo mo, mas madali kang makabenta. Kapag mura ang coaching mo, kunyari, ang coaching mo 999 lang, mas madali kang makakabenta. Mali pala. Mas lalong mahirap magbenta. At hindi ko kaagad na napalitan yung price ko dahil ganun ang mentality ko. Pero nung ginawa ko na ang coaching ko 250k, ayan yung one-on-one ko 250k. Ang tinuturo ko dyan, personal branding lang. Nung ginawa ko ng 250k, dahil mas marami akong profit, mas marami akong nagagawang result para dun sa student ko. Ayan. Dahil mahal ako maningil, mas marami akong profit, mas maraming result ang nabibigay ko sa student ko. Kaya huwag tayong maniwala na kapag mura ang binibenta mo, mas lalo kang lalago at madali magbenta. Actually, mahirap nga magbenta pag mura ang binibenta mo eh. Dahil ang tao, nape-perceive ka agad nila. Nape-perceive ka agad nila na this must be low quality kasi mura eh. Kaya ito yung number 2 kasi gusto ko, bago tayo mapumunta sa move number 3 and 5, maayos muna natin yung price natin. Kasi ang iniiwasan ko, we will do, totodo tayo, tutuloy-tuloy tayo, pero hindi natin nalaman na yung tamang presyo. Mamaya pala, mali ang presyo mo, wala ka naman palang kinikita dyan. Kasi ganyan na nangyari sa akin dati nung nagbebenta ako ng t-shirt eh. Ang benta ko lang ng t-shirt is 250. Paniniwala ko, may kinikita ako at ayoko rin taasan. Nagdadalawang isip ako kasi sabi ko baka mahirapan ako magbenta. Kaya siguro 3 years ako nung nag-struggle dahil mali ang presyo ko. O kaya kung gusto mo talaga mag-increase ang sales mo, balikan mo yung i-review mo yung price mo. Tama ba to? Or kailangan ko ba dagdagan? Taasan ko para magkaroon ako ng sapat na profit? O kasi ang ibig sabihin ng sapat na profit, magkakaroon ka ng mas maraming budget sa ads. Kapag mas marami kang budget sa ads, mas maraming tao ka na maaabot. O kaya i-review uli natin yung yung mga price kung tama ba talaga or mamaya hindi pala siya profitable or bitin. Kaya minsan taon na tayo nagninegosyo, hindi nag-scale up eh. Minsan nga hindi pa sustainable eh. Dahil unang-una mali yung presyo. Napakahirap. Kaya ito kaagad ang una ko sa inyo ituturo. Kailangan ayusin kaagad natin yung presyo natin. In the same manner, it will increase our profit kapag tama yung price natin. Ayan, right price. Kapag tama yung price natin, we will gain yung tamang profit. At kapag may profit tayo, mas malaki ang chance na lumago tayo. Mas mag-increase yung sale. Sabi nga nila, may nabasa akong libro eh, when you charge more, you can do more and you can serve more. At yun na din ang nangyari sa akin. Nung dati 32,000 lang yung coaching ko, hirap na hirap ako mag-scale. At nakaka-attract lang ako ng mga taong mareklamo, mga mahilig sa
excuses. Pero nung tinaas ko na yung coaching ko, yung unang level ng coaching ko, 250,000, mas lalong dumami yung student ko at effortless ngayon magbenta. Kasi I can do more and I can serve more dahil mas maganda yung profit or mas malaki yung profit. So ngayon, bago ko sa inyo ituro yung pangatlo at panglimang move, gusto ko muna i-review nyo yung price nyo para magkaroon ng tamang profit. Kasi ang iniiwasan ko dito, masayang yung effort nyo. Mamaya, benta kayo ng benta, ads kayo ng ads, ang problema pala nasa price. So dapat ayusin natin yung price natin to increase our profit. Tingnan nyo, ang layo ng diferensya, no? 32,000 ngayon, 250,000. Pero mas marami nag-i-enroll ngayon sa akin ngayon. Sa 250,000 ko na one-on-one coaching. Kasi mas nakaka-serve more ako. Mas nakakabuelo. So yung result, nabibigay ko talaga ng todo sa mga student ko. Dito may kasama dito na content creation eh. Binibigyan ko sila ng 30 pieces na reels. Free lang yan. Bakit nagagawa ko yun? Kasi gusto ko sila. Capable ako kasi tama yung price. At kapag binigyan ko sila ng 30 pieces na reels na ako na nagsulat, nag-edit, nag-shoot, result. Magkakaroon talaga sila ng magandang result. Nung tinama ko yung presyo ko, nag-increase talaga yung profit. At kapag nag-increase yung profit mo, yan ang unang step para mag-increase yung sales mo. Move number 3, inayos mo na yung sarili mo, nireview mo yung presyo. Ayan. Ang pangatlong moves para pataasin yung sales, napakasimple. Get more customer. So, every day, paano ako makakakuha ng bagong customer? Dapat ganun ang mindset natin. Kasi pag maraming customer, it will automatically increase your sales. Napakalaki ng pagkakataon. Madagdagan talaga yung sale mo. Ayan. Ngayon, paano ka makakakuha ng bagong customer? Ayan. 3 yan. Ayan. Pwede kang gumamit ng organic, which is gagawa ka ng content creation. Ayan. Mga unboxing, bibigyan ko kayo dito ng listahan kung ano yung mga kategory, kung ano yung mga idea sa paggawa ng content. Ayan. Pero ang unang way para makakuha ng more customer, gumawa ka ng organic content. Ayan. Pangalawa, yung paid ads. Ito, FB ads. Targeted ang mga dream client mo or customer. Pangatlo, yung borrowed. Ibig sabihin ng borrowed, nakikipag-collab ka. Ayan. Kunyari, Sir Lloyd, collab tayo. Para matulungan mo ako magkaroon ako ng reach or leads. The same way naman, kay Lloyd naman, Lloyd, para matulungan din kita ng magkaroon ka rin ng same leads. Kumbaga collab. Ayan. Kumbaga ex-deal, parang ganun. Ayan. Ganyan ang way paano makakuha ng customer. Kasi sa business, may tinatawag na the law of average. Kunyari, sa 100 na nakakita sa'yo, may isang bumibili. Paano mo gagawin para maging 2 ang bibili sa'yo? E di magpakita ka sa 200 na tao. Paano mo ngayon madodoble yung 2 sale mo? Kasi sa bawat 200 na nakakita sa'yo, 2 bumibili. Paano mo ito madodoble? Simple. Magpakita ka sa 500 na tao para madoble yan. Maging 4 ang bumili sa'yo. So, mangyayari yan kapag nag-create ka ng organic content, kasunod niyang paid ads, and yung borrowed audience or yung tinatawag na collab. Sa pamamagitan yan, mas marami kang maaabot ng mga tao na possible na bumili sa'yo. So yan ang pangatlong moves to increase your sale. Get more customer. So everyday, ang tanong mo kaagad sa sarili mo, paano ako makakakuha ng maraming customer? At ang kasunod niyan, magawa mo yung activity. Makagawa ka ng organic content, paid ads, at collaboration. Tingnan mo. Kunyari ako kasi nag-upload ako 2 beses sa isang araw ng mga reels. Kaya may mga student ako, may mga nag-i-enroll sa akin. Tingnan mo. Kunyari, mahina yung sale ng negosyo mo, nandito sa 3 eh. Malamang hindi ka gumagawa ng content or hindi ka nagra-run ng FB ads at wala kang collaboration. Kasi ang negosyo, it's all about collaboration. Ang negosyo, hindi siya one-man team. Ang negosyo, hindi yung pang-solo lang. Ang negosyo, kailangan, collaborative kayo. Tulungan. So, everyday, paano ako makakuha ng customer? Dapat magawa mo tong mga 3 activity na to. Because if you are not searchable and findable, you are not saleable. Ang pang-4, sell more to your existing customer. Ito ang isa sa mga favorite ko eh. Ayan. Kasi nandito yung pera. Alam niyo kung bakit na nandito yung pera? Dahil dito, sa move number 4, wala dito yung CAC, yung customer acquisition cost. Wala na. Doon kasi sa move number 3, to get customer, meron kasing tinatawag na CAC, customer acquisition cost. Kung magkano ang binabayad mo para makuha yung customer na yun. O magbabayad ka sa marketing, sa FB ads, ayan, meron pang CAC doon, customer acquisition cost.
dito, wala na. At mas madali dito makabenta dahil na-experience ka na nila. So, ang move number 4, sell more to your existing customer. Ayan. Papaano? Papaano ka makakabenta sa existing customer mo? Ayan. Lagi kong sinasabi na the best customer is the one you already have. Yung mga bumili na talaga sa'yo. Yan ang mga best customer mo. Kasi na-experience ka na nila, wala ka ng CAC. Ayan. Papaano tayo, how to sell more to your existing customer so you can increase your sales. Number 1, kailangan meron tayong tinatawag na gift offer. O ang tawag ko dito, penetration offer. Itong gift offer, pre-taste. Kasi kahit malugi ka man dito sa una, kung quality naman yung product mo, nagustuhan nila, sa isang buong taon lagi silang kumukuha sa'yo, mababawi mo yung pa-pre-taste mo or yung penetration or gift offer mo. Ito ang way, ituturo ko sa inyo how to sell more to your existing customer. Ayan. Pangalawa, kailangan meron kang core offer. Ang example sa core offer, kunyari sa Jollibee. Sa Jollibee, ang core offer nila is Yum Burger. Ayan. Yan ang core offer nila. Tapos, kailangan meron kang tinatawag na order bump. Ang order bump, ito naman yung fries and coke. So, kapag nag-order ka ng Yum Burger, merong bebentahan ka pa nila ng fries and coke. Ayan, ng Jollibee. So, they can sell more sa'yo. Ayan. Pagkatapos ng order bump, meron pang tinatawag na, kailangan meron kang tinatawag na upsell. Kaya di ba sa McDo or Jollibee, would you like na gawin, gusto mo ba gawin natin medium or large yung Coke? Ayan, yan yung upsell. Ayan. Pagkatapos, kailangan meron ka din ng downsell. Ayan. Ayoko ng regular lang. Sabi mo, regular lang. O-offeran ka ngayon ng babae. Sir, gusto mo ba ng apple pie or sundae, mango sundae? Ayun ang downsell, mango sundae. Tapos, meron din tinatawag dyan, pagkatapos ng downsell, para makabenta ka ng mas madami sa customer mo, may tinatawag na ascension offer. Ang example naman ng ascension offer, sa Chowking, sa Jollibee, ito yung plate na may chicken spag sa kalumpia, di ba? Nakalimutan ko lang yung tawag doon sa rice. Sa Laureate, di ba? Sa Chowking. Ayan. Yan ang ascension offer. So dapat sa business mo, sa brand mo, ang move number 4 to sell more to your existing customer, kailangan meron ka munang penetration offer. Meron ka munang pa-pre-taste. So dapat yung core offer mo, kunyari, sabon. Ayan, sabon ang core offer mo. Kailangan lagyan mo siya ng order bump. Ang order bump naman, pwedeng lagayan ng sabon or panlinis ng mukha. Parang ganun. Tapos, upsell mo sila. Ang upsell naman sa sabon, meron tinatawag na kunyari, ang upsell sa sabon is yung rejuvenating, di ba? Di ko kasi masyado familiar sa sabon kailangan meron kang upsell. Meron ka rin downsell. Ayoko ng rejuvenating. Ito na lang, perfume, baka gusto mo. Or ito, maliit na toner. Ayan, yan yung downsell. At meron ka rin dapat ascension offer. Ang ascension offer, usually, yan kunyari sa skincare, yan yung distributorship. Sige ma'am, total, suki ka naman, nakuha mo naman lahat. Baka gusto mo maging distributor. Ibig sabihin ng ascension offer, kumbaga pag-angat, di ba? Ascension, pag-angat distributorship offer. Move number 4, how to sell more to your existing customer, ito yun. Kailangan yung business mo, merong gantong mga offer, magkakasunod-sunod. Makikita mo to, yun nga, binigay kong example sa Jollibee, di ba? Nagagawa nila yung system na to. Ayan. Tapos, ang Jollibee, yung accession offer nila, yung franchising, di ba? Total, lagi ka naman kumakain, kinuha mo lahat ng offer namin, baka gusto mo mag-franchise, 25 million, ma-ROI mo in 5 years, di ba? Sabi ng Jollibee, parang ganun. So, para madagdagan ang benta mo, yung sales mo, move number 4, sell more to your existing customer. At paano yun? Ito yun. So, dapat sa business nyo, merong gantong mga offer. Itong pagkakasunod-sunod na to. Ayan. Sa coaching, ito, book to. Kunyari, Sir Lloyd, hindi ko muna siya opera ng coaching. Sir Lloyd, book. Bigyan kita ng book. Sir Lloyd, pre-webinar. Yan yung penetration offer o gift offer. Ayan. Yung core offer ko, yung tinatawag na personal branding. Ayan. Yung order bump ko, pwede kitang gawan dyan ng reels na do it for you. Or set up kita ng FB ads. Sa coaching to, example lang Okay. Yung upsell naman, ganito.
Downsell, ganito. So, dapat yung business mo merong mga gantong offer. Gift offer, core offer, order bump, upsell, downsell, ascension offer. So, you can sell more to your existing customer. Pag nagawa mo yun, automatically, it will increase your sale. Ayan. What's your thought? What's your thought? Sige, babasahin ko na muna. Bundle deal. Ayan. Ayan. Create deal like buy more, save more. Ayan. Papunta tayo dyan sa move number 5. What's your thought? Ayan, babasahin ko. Yan, guys. Sa mga nanonood pa dito, no? Mag-comment tayo, guys. Comment. Ano daw ang thoughts natin? Ayan. Move number 5, para mag-increase yung sales mo. Ayan. Ayan. Move number 1, nag-focus ka sa sarili mo. Move number 2, inayos mo yung price mo para magkaroon ka ng mas malaking profit. Move number 3, get more customer. Move number 4, sell more to your existing customer. Move number 5, increase the frequency of buying. Ito yung dalasan, yung dalas ng pagbili nila sa'yo. Ayan, dalas. Kunyari, bumibili sila sa'yo once a month. Paano mo sila mapapabili? At least twice a month. Yan ang ibig sabihin nito. Increase the frequency of buying. Paano mo sila madalas na mapabili? Unang-una, paano mo sila mapapabili ng mas madalas? Unang-una, siguro, syempre, dapat consumable. Consumable yung product mo. Parang t-shirt, sabon. Kasi pag nauubos ka agad, malamang dadalasan nila yung pagbili nila. Pagkain, di ba, burger, katulad ng example ko kanina. Pag masarap yung burger mo, madalas sila bibili sa'yo. Ayan, consumable. Pangalawa, magkaroon ka ng loyalty program. Ito, ginagawa ng kasino to. Pag nagkakasino, kasi di ba sabi ko sa inyo dati, nagkakasino ako nung hindi pa ako naliliwanagan. Ang kasino, ang kulit ng kasino kasi meron silang doon, pag madalas ka na naglalaro, parang may level sa kasino eh. Ito yung loyalty program nila, para dumalas ka maglaro sa kasino para marami silang benta. Sa casino, meron tinatawag na bronze, silver membership, gold membership. Meron pa yan, mga sapar, yung black card, mga ganyan. Depende yun kung gaano ka kadalas maglaro, by level yan. Yan ang loyalty program. So dapat sa negosyo mo, paano mo sila mapapadalas na bumili, mag-create kami ng loyalty program. Katulad ng Starbucks, di ba mayroon silang loyalty program na bubuuhin mo yung mga para makuha mo yung ganto. Pero ginagawa nila yung para dumalas ang pagbili mo sa kanila ng kape. Isa pa, yung sabi ni Sir, yung bundle or collectibles. Pwede ka mag-create ng bundle saka yung mga collectibles. Di ba? Para sa McDo, di ba? Nag-aano sila ng collectibles. Kunyari, yung mga superhero, Batman, Superman, ipiprint nila sa burger nila. Ginagawa nila yon loyalty program para dumalas yung pagbili mo sa kanila. Kasi may nagko-collection ka eh. Nagko-collection yung anak mo eh. Gustong-gusto ng anak mo eh. Kaya nila ginagawa yung mga free toys na yon para dumalas yung pagbili mo sa kanila. So, dapat meron ka rin ganun. Tapos, yung pang-apat, yung tinatawag na buy now, pay later sa mga members. Kung may membership ka, katulad kunyari ng SNR, di ba? Or kung ang negosyo mo, pwede mo lagyan ng membership. O, etong magre-release kami ngayon ng 50 pieces na t-shirt, signed and numbered. Special release namin to. At ang makakabili lang nito, yung member. Yung pagpa-member, kunyari, sa company mo, 1.5 yung annual membership. Ang mga perks ng pag-member nila sa'yo, magkakaroon ka ng chance na makabili ng mga limited edition na release. Kunyari, limited edition na release ng sabon na may perma ni ganito. Ayan. Ang makakabili lang nun, kung sino lang yung member dun sa membership mo. At kapag member na sila, pwede ka buy now, pay later. Kunyari, tungkol sa credit card o kung ano man. Ayan. Isa yung way para dumalas ang pagbili ng customer mo. Katulad sa SM, di ba? Ang kulit sa SM eh. Nung bumili ako dati ng TV sa washing machine eh. Buy now, pay later. Tapos sabi pa ng sales lady, 3 months mo pa babayaran. Kaya talagang matitempt ka na bumili ng bumili kasi sa deal na yun eh. Ang galing eh. So parang ganon. Yun ang mga way para dumalas yung pagbili nila sa'yo. Ayan. Ano pa yung way para dumalas ang pagbili nila sa'yo? Siyempre, yung customer experience. Hindi ka transactional, kundi relational ka. Kasi pag may relationship ka sa customer mo, babalik-balikan ka talaga nila. Ako sa clothing ko, naging ninong na ako ng mga suki ko. Pag may birthday sila, ini-invite nila ako kasi nagkaroon na talaga ako ng relationship sa mga suki ko. Ayan, yan ang isang way ko para dumalas
sila bumili sa akin, yung customer experience. Hindi ka lang ngayon puro sales, kundi customer experience talaga. Pag maganda yung customer experience mo, quality yung product mo, maganda yung after sales mo, babalik-balikan kanila, dadalas yung pagbili nila sa'yo. Ayan. Tapos, may ginagawa rin ako dito para dumalas yung pagbili nila sa akin. O sige, next order mo, bigyan kita ng freebies or sticker. Sticker, kung ano man. Keychain, kung anong freebies na maibibigay mo para maganahan sila na bumili at dumalas ang pagbili sa'yo. Ayan. Ayan yung move number 5. Increase the frequency of buying. Ayan. Kapag nagawa mo to, it will increase your sales. Ayan. Yan ang 5 moves to increase your sale. Sana naging malinaw sa'yo. At